Pero, dito ho mga kababayan, ipapakita ko lang ho ito mga boss chief amo sir, kung ilang porsiyento ng mga mamamayang Pilipino o kapwa natin Pilipino ang gustong matuloy yung impeachment ni Vice Presidente Inday Sara Duterte. Kung dati daw ho mga kababayan nung bandang Marso 'no, ng taong ito ay meron daw pong 69% ng mga kababayan nating mga Pilipino ang gustong hindi, ang gustong matuloy ang impeachment trial ni Vice Presidente. Ngayon po mga boss chief amo sir, Abril, tumaas na po ng 5% pa. Ibig sabihin no, mga kababayan, 3/4 no, ng mga, Pilipino ay gustong matuloy ang trial ng impeachment ng ating Vice Presidente. Alam niyo mga DDS, sana nandiyan kayo, nakikinig kayo, ano? At anuhin niyo lang, i-analyze niyo itong sasabihin ko. Alam niyo itong impeachment na ito para sa Vice Presidente, pabor sa kanya ito, ano? Sino maniniwala na pabor sa Vice Presidente itong impeachment na ito na kakaharapin niya? Pabor bakit 'to natin nasabi yan mga kababayan? Pabor dahil kapagka napatunayan nila na ang Vice Presidente ay hindi lumustay, hindi gumamit, hindi nagnakaw sa pera ng bayan, baka manalo ulit 'yan. Baka ano, matupad yung pangarap niya na maging presidente ho. Tsaka miski yung mga manonood, pagka narinig namin ang depensa 'no, ng kampo ng Vice Presidente, mga boss chief amo sir, na tama naman at dapat paniwalaan, baka ultimo ho kami, bumoto diyan sa 2028. Kayo naman mga DDS, pagka kayo pupunta dito sa channel namin, lalo na ganito, meron kaming mga banat, meron kaming gustong mga ipasagot, meron kaming sinasabi na, "Oh, ganito, ganyan, dapat ipaliwanag, et cetera, dapat ma-impeach si Vice Presidente." Kayo, kapagka narinig ninyo yung kanyang, depensa, puwede niyong gamitin yun sa pakikipagdebate o pakikipagbalitaktakan dito sa amin, 'di ba? Hindi, eh. Eto pong mga DDS, mga kababayan, mas okey na sa kanila yung tipo ho bang, okey na kahit hindi ko marinig ang side ng Vice Presidente, importante 'wag matuloy o 'wag ma-impeach si Vice Presidente. Para kayong ano, parang gusto niyong lagi kayong nangangapa sa dilim, ayaw niyong malaman yung katotohanan. Kahit na, magmukha kayong mangmang, kahit na magmukha kayong mga uto-uto, okey lang. Basta walang impeachment na mangyayari. Sabi ni Sir Sunny Reyes, kaso walang depensa, ang lalayo ng sagot. At alam niyo po ba, ano ang sabi nila sa mga DDS? Ang sabi ho nila sa mga DDS, mga boss chief amo sir ay, "Reading-ready, handang-handa na kami na sagutin itong, impeachment doon sa Senado." Pero ito lang, kalaunan lang ho, lumalapit sa Supreme Court para ano, para ipabasura daw po yung impeachment ng Vice Presidente, mga kababayan. Akala ko ba ready sila? Akala ko ba okey na sila at handang-handa na doon sa kanilang mga, um, doon sa kanilang mga ano, pangsasangga. Pero bakit kabaliktaran ho yung ginagawa mga bossing, 'di ba? Patuloy nilang ginagawa 'yan, so ang nangyayari ho, yung taong bayan lalong napapaisip, siguro itong kampo nito, guilty 'to. Biruin mo, sasabihin, ipagyayabang 16 na mga abogado ang kanilang ano, ang kanilang abogado. Oh, bakit hindi maipagtanggol ang Vice Presidente? Bakit hanggang ngayon wala pa rin tayong naririnig na mga, ano sa kanila, na mga ano tawag dito, depensa galing sa kanila. 'Di ba? Kasi kung gusto mo na talagang lumakas ka, bayang Pilipino ang kailangan mong lapitan, 'di ba? Ipaliwanag mo sa bayang Pilipino, marunong kayong mag-live, marunong kayong gumamit ng social media, 'di ba? Isang live lang, "O ganito po mga kababayan, eto po yung, sinasabi nila na nilustay kong pera." Ipapaliwanag ng Vice Presidente lahat iyon, oh.
Pag napaniwalaan namin kayo at nakita namin, sincere ang Vice Presidente, totoong hindi lumustay ng pera. Baka kami pa magsabi, hinto na yang impeachment na yan. Ayan naipapaliwanag na ng Vice Presidente. Isa din po sa pinapaniwalaan ko mga kababayan kapagka ikaw alam mo yung katotohanan, talagang talagang hindi ka titigil para ipaintindi sa mamamayang Pilipino yang katotohanan na yan. Pero sa kanila pa ang estilo ho nila puro iwas lang ho, 'di ba Lito the Great? Puro puro iwas lang po. Kaya ang nangyayari ho mga bossing, yung mga kapwa o yung mga DDS o kampo ng DDS, tinatabangan na po sa kanila. Gusto niyo pong malaman, eto. Kamatis. Tignan niyo na lang po, birthday ng Vice Presidente na si Sara Duterte. Ano po, ang daming handa, ang daming, inilatag na pagkain. Pero ilan ang pumunta? Parang kakaunti lang ho, mga bossing, 'di ba? Sabi ni Kimmy Barrera, hindi lang naman paglustay ang issue ng impeachment, kasama din yung grave threat. Ang dami ho. Actually, ang nakikita ko, 4, 'no? Um, Yoong confidential funds na sinasabing nalustay yung pera. Ang ikalawa ho, mga kababayan, yung grave threat sa pangulo, asawa ng pangulo at pinsan ng pangulo. Yung bribery daw po sa Department of Education na may mga nagsasabi na sila ay nakatanggap ng pera, na nasa puting sobre. Pangapat, yung sinasabi ni Madriaga, na yung pondo o yung ginamit na pera doon sa kampanya ng Vice Presidente ay galing daw po sa mga lord ng mga ipinagbabawal na gamot. Lahat 'yan sasagutin ng Vice Presidente, 'no? Pero miski po yung threat sa pangulo, dati na po silang ipinatawag ng NBI, pero ano ginagawa nila? Iwas, 'di ba? Kaya ang taong bayan, yung mga, dating taga-suporta nila, tinatabangan na po. Tingnan niyo po, nakahanda, ang dami. Guys, ganito na po kahaba. Kompleto na po itong table natin. May saging, may itlog, kamatis, daing, talong, okra. Ayan, red egg, pansit. Lahat Dami, tapos nilalagpasan lang ng mga sasakyan ng mga tao, na po. Andito na po. Ayan, kompleto na mga kababayan. Mabuhay! Yes! Yung mga vlogger na lang ang pumupunta ho, mga bossing. No? Ayan, tingnan niyo. Happy birthday, Happy Vice birthday! President Sara Oh. Duterte! Iruin mo, birthday pa ng Vice Presidente.